Matapos ang talakayan nina Luifeng ay nakatingin si Annie sa papaalis na si Hana at nagsabi na ang plano nila sa military harbor ay nasa kalagayan sa ngayon. Nakangiti naman na nagsabi si Louie na tama daw ito, kung makumplito nila ang kanilang plano ay tinitiyak niya na makontrol nila ang buong harbor ng kanluran. Muling nagsabi si Annie na ang sunod naman nilang kausapin ay ang Mars City at ang Michelle City. Pero sa kanyang pagkakatanda ay pinadalhan na nila ang mga Castellian na ito ng imbitasyon. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi ito bumisita sa kanilang lungsod? Nagtanong naman si Annie kay Luifeng kung alam daw ba nito ang dahilan kung bakit ayaw tumugon ang mga Castellian sa kanilang imbitasyon, ano kaya ang rason. Pero nakangiti lang si Luifeng na nagsabi na naghihintay lang ang mga iyon. Nagtanong naman si Annie kung anong ibig sabihin ni Luifeng patungkol sa paghihintay. Sumagot naman muli si Luifeng na naghihintay ang mga iyon ng disenyo kung kaninong panig sila sasama, sa atin ba o sa pangalawang prinsipe. Nang marinig naman ni Annie ay muling nagtanong ito kung padadalhan pa daw ba nila ito ng panibagong imbitasyon. Tumanggi naman si Luifeng dahil baka isipin ng mga ito na mga special silang mga tao. Sumang-ayon naman si Annie sa sinabi ni Luifeng. Ilang sandali pa ay may iniabot si Annie kay Luifeng na notebook para isang plano sa kanilang military harbor at tingnan daw nito. Kaagad naman binuksan ni Luifeng ang nasabing notebook, natuwa naman si Luifeng dahil maayos daw ang plano na ginawa ni Annie. Dahil sa papuri ni Luifeng ay labis nang naging masaya si Annie sa kanyang narinig. Ngunit biglang nagsabi si Luifeng na mayroon pa daw kakaunting kakulangan sa plano nito at siya na daw ang gagawa sa mga kulang. Dahil sa sinabi ni Luifeng ay naging masungit si Annie at nagsabi na sa susunod niyang drawing ay aayusin niya ng husto para hindi na daw ni Luifeng dagdagan pa. Dahil sa nakita ni Luifeng na kilos ni Annie ay kaagad itong nakangiti at nagsabi na bibigyan niya si Annie ng gantimpala sa kanyang nagawa ngayon, at sabihin daw nito kung ano ang kanyang gusto. Naging masaya naman si Annie at tinanong niya si Luifeng kung tunay daw ba iyon. Nakaagad naman sumang-ayon si Luifeng at sabihin daw nito ang kahit na anong gusto nito. Nahihiya naman at namamula ang pagmumuka na nagsabi si Annie na ang kanyang kahilingan ay medyo kakaiba, hindi pa naranasan ng ibang mga babae. Si Luifeng naman na tila hindi nito alam ang nais ni Annie kaya nakangiti itong sabihin ang kakaiba na nais nito at pinapangako niya na ibibigay niya ito. Naging masaya naman si Annie sa pahayag ni Luifeng at nagtanong kung tunay daw ba iyon. Samantala sa likod ni Annie ay naroon si Mina na kumislap na ang mga mata nito dahil alam niya ang nais mangyari ni Annie sa kanyang master Luifeng. Kaya ilang sandali pa ay kaagad na itong lumapit kay Annie at galit itong sumigaw na minamanipula daw nito ang kanilang Lord Luifeng. Nagulat naman si Annie at napasigaw ito sa sakit dahil sa ginawa sa kanya ni Mina. Kaya ang resulta ay nagkagulo na ang dalawang dilag. Samantala habang pinagmamasdan ni Luifeng ang bangayan ng dalawa ay nagsasabi ito na ngayon na daw ang pagdating ng grupo nila Lea, kaya kailangan nila itong salubungin upang ma-welcome nila ito. Tumigil naman ang dalawa sa kanilang harutan at kaagad nang sumang-ayon kay Luifeng. Samantala biglang napunta ang eksena kung saan ay mabilis nang tumatakbo ang karwahe ni Luifeng sa lungsod. Nakilala naman ito ng mga tao kaya masaya sila na bumabati sa ating bida. Pati ang dalawang tungaw ay narinig nila ang usapan na ang karwahe daw na parating ay ang karwahe ni Luifeng. Kaagad niyang inutusan ang kanyang tauhan na harangan daw nito ang karwahe para makausap nila si Luifeng. Kaagad naman sinang-ayunan ng kanyang tauhan at mabilis na itong tumakbo sa gitna at pinahihinto nito ang karwahe ng ating bida. Napansin ito ng mga tao ang pinagnagagawa ng tipaklong kaya labis silang nagalit dahil bakit daw nito pinahihinto ang karwahe ng kanilang Lord Luifeng. Ngunit kaagad naman humarap si Tungaw sa mga tao at galit na galit itong sumigaw na kung bakit daw nila pinangungunahan ang kanyang gusto. Isa daw siyang noble at walang makakapigil sa nais niyang gawin. Lalong nagalit ang mga tao sa pagiging mayabang ng Tungaw kaya nag-utos ito sa kanyang mga kasamahan na bigyan daw nila ito ng leksyon. Ilang sandali pa ay natanong na ni Luifeng ang kahulugan kaya pinatigil niya ang karwahe. Kaagad naman lumapit si Boy Peklat kay Luifeng, inutusan naman ni Luifeng ito na puntahan daw nito doon at tingnan kung anong kaguluhan iyon, na kaagad naman itong sinang-ayunan ni Boy Peklat. Mabilis naman na pumunta si Boy Peklat at sumilip ito sa nangyaring kaguluhan. Nakita naman nito ang dalawang tungaw ng may masasarap na bukol at black eye sa kanilang mga pagmumukha,
Pero kahit ganun ang kanilang kalagayan ay galit pa rin itong si Tungaw dahil paparusahan daw ng bitay ang mga nanakit sa mga noble na katulad niya. Nagtaka naman si Boy Peklat at nagtanong ito kung sino daw ba sila. Lumingon naman ang Tungaw at nagpakilala na isa siyang noble at siya daw ay si Viscount Lip na tagasunod ng ika-4 na prinsipe. Narinig naman ni Louis Fang kaya inutusan niya si Boy Peklat na dalhin daw nito sa kanya ang mga Tungaw. Nang makalapit na ang mga ito ay nakangiti si Louis Fang na nagtanong kung tama daw ba ang kanyang narinig na mga sinugo ito ng ika-4 na prinsipe. Mayabang naman na sumagot ang Tungaw na oo, at pinapupunta daw si Louis Fang sa Somalia City. Kinutya naman ni Louis Fang si Tungaw at nagsabi na bakit daw siya susunod sa utos ng prinsipe. At hindi daw siya isang noble na sunod sanyeran sa kanya. Sa narinig ni Tungaw ay binalaan niya si Louis Fang na pag-isipan daw nito ang kanyang magiging desisyon dahil ang prinsipe ay may mga kawal na ang bilang ay 2,000. Ngunit imbis na matakot sa sinabi ng Tungaw ay ngumiti lang si Louis Fang at nagsabi na isang tauna ng prinsipe. Kasabay nito ay inutusan niya si Boy Peklat na umalis. Kaagad naman lumayo ang karwahe kay Tungaw. Pero labis pa rin ang galit ni Tungaw kaya sumigaw ito ng malakas kay Louis Fang na sana huwag itong masisisi kung ang mga kawal ng prinsipe ay wasakin ang lungsod na ito. Ngunit sa sinabi nito ay tila napasobra ata ang kadaldalan niya kaya bahagya itong lumingon sa kanyang paligid. Makikita naman natin ang mga galit na residente na nakapaligid sa kanila at pinalalayas nila ito sa lungsod. Kaagad naman lumipat ang eksena kay Mina na galit na nagsabi na kung bakit daw nila hinayaan na pakawalan ang mga Tungaw na iyon. Dapat daw ay pinatay niya na lang agad. Pinaliwanag naman ni Louis Fang na kailangan mabuhay ang mga iyon para malaman ng prinsipe na ayaw niya na magpasakop sa kanya. Bukod pa dyan pati ang ibang Castilian ay mababalitaan na ayaw niya na magpaikop sa ika-4 na prinsipe. Kaagad naman naintindihan ni Annie at balak daw ba ni Louis Fang na mag-alinlangan ang ibang Castilian na magpasakop din sa ika-4 na prinsipe, tama daw ba? Nakangiti naman si Louis Fang na tama daw iyon. Muli pa itong nagsabi na matagal na nilang hinikayat ang mga Castilian, at kung malalaman nila ang mga pangyayari ngayon ay may isip na ang mga ito kung saan sila kakampi. Kaya inutusan niya si Annie na dapat malaman ito ng lahat ng mga Castilian sa buong kanluran na ayaw niya magpaikop sa ika-4 na prinsipe. Kaagad naman isinulat ni Annie ang mga pahayag ni Louis Fang. Mabilis nang dumaan ang buong araw at sumapit na ang gabi. Sa ibabaw ng kalangitan ay makikita natin ang mga air balloon na naglalakbay sa ere. Ito pala ang grupo ni Leila, isang mulawin ang nagsabi kay Leia na napapagod na daw siya sa paglipad ng buong araw, kaya nakiusap ito na magpahinga daw muna sila. Sumagot naman si Leia na kaunting tiis na lang daw at malapit na sila. Pati ang mga nakasakay sa air balloon na mga mulawin ay halatang lupaypay na din ang mga ito sa pagod, kaya nagtanong ang isang batang mulawin kung gaano pa daw sila katagal makakarating. Ngunit isang usok ang bumalot sa ere dahilan para maamoy ng mga ito ang masarap na aroma nito na nanggagaling sa ibaba. Maya-maya pa ay napansin ba ng mga mulawin ang lungsod na maliwanag at may mabango na pagkain. Habang patuloy ang usapan ng mga mulawin sa air balloon ay pasimpleng ngumiti si Leia dahil sa kanilang mga naging reaksyon. Isang mulawin ang nagsabi na kinakabahan daw siya na tumira dito sa ganitong kaunlad na lungsod. Sumagot naman ang isa na wala daw silang dapat ay pangamba dahil ang leader mismo nila ang nagsabi na maayos daw ang pagturing nila sa mga orc. Nakangiti naman na sinang-ayunan ito ng isang mulawin. Ilang sandali pa ay nagbigay ng alerto si Leia na nandito na daw sila. Kaya dahan-dahan ang lumalapag ang mga air balloon sa airbase ng Ziyang City. Habang papalapit ang mga air balloon ay masaya naman na pinagmamasdan ni Annie ang mga ito. Maging si Frey ay masaya ito dahil naririto na daw ang kanyang kapatid. Isang inihaw naman na karne ang tumambad sa mga mulawin dahil ay sabay-sabay nang tumulo ang mga laway nito sa kanilang naamoy. Ilang sandali lang ang lumapag na nagmanga ito at masayang binati ni Louis Fang sina Leia sa kanilang pagbabalik. Nakangiti naman si Leia na nagpasalamat kay Louis Fang at kaagad nitong niyakap ang kanyang kapatid. Nakita naman ni Louis Fang ang pagngiti ni Leia kaya masaya itong nagsabi na maganda daw pala ito pag nakangiti. Sa sinabi ni Louis Fang ay makikita natin ang reaksyon ni Mina na tila medyo nagulat ito. Ngunit si Leia na narinig ang sinabi ni Louis Fang ay kaagad din itong namumula at nagalit na tinawag ang pangalan ng ating bida.
Takot naman na naghingi ng tawad si Luifeng sa kanyang mga nasabi. Maya-maya pa nang makababa na ang lahat ng mulawin ay masaya na nagsabi si Luifeng na mayroon siyang inihanda na mga inihaw na karne para sa kanilang lahat at kumain na daw sila ng walang pag-aalinlangan. Masaya naman na nagpasalamat ang mga mulawin sa alok ng ating bida. Kaya kaagad nang nilantakan ng mga mulawin ang mga pagkain at labis silang namangha dahil masarap daw ang mga pagkain, at hindi talaga nagsinungaling ang kanilang leader patungkol sa mga sinabi nito. Sumigaw pa ang isang mulawin, sobrang sarap daw ng karne. Sa narinig ni Frey ay hindi ito naiwasan na magkomento dahil totoo na ang pagkain dito sa Ziyang City ay ang may pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Samantala nakangiti naman na nagtanong si Luifeng kay Leo kung nasa tama daw bang desisyon niya na papuntahin ang mga mulawin dito. Kaagad naman nagsabi si Leo ng oo. Itinuro naman ni Luifeng ang isang bundok at nagsabi na pwede silang tumira doon kung dadalhin pa nito ang iba pa nitong mga tao. Ang bundok na ito ay may source ng tubig at madali lang sa kanila na lumipad patungo sa lungsod at pabalik sa bundok. Wala namang pag-atubili na sumang-ayon si Leo sa mga plano ni Luifeng. Nagsabi pa si Luifeng na ang lahat ng mga batang mulawin ay dapat pumasok sa paaralan, at hayaan na sila ang magpasya sa kanilang mga hinaharap. Nakangiti naman muli na sumang-ayon si Leo sa sinabi ni Luifeng. Maya-maya pa ay tumingin si Luifeng kay Leo ng kakaiba dahilan para magtanong ito kung bakit daw nakatingin si Luifeng. Sumagot naman si Luifeng na curious lang daw siya dahil bakit napaka-masunurin daw nito ngayong araw. Hindi daw ito tumanggi sa lahat ng kanyang mga panukala ngayon. Mahinahon naman na nagsabi si Leo na ang mga sinabi ni Luifeng ay ikabubuti ng mga mulawin. At ang kanyang tanging nais din ay maging maayos ang kalagayan ng kanyang mga kasamahan, kaya ang mga panukala nito ay napakabuti. Ngunit naging seryoso muli itong tumingin kay Luifeng na nagsabi, na kung saktan man ito ang kanyang mga tao ay gagawa din siya ng pagpipilian nito. Tumawa naman si Luifeng at nagsabi na hindi niya gagawin ang mga bagay na iyon. Sumagot naman si Leo na huwag itong mangako ng maaga. Muli pa itong nagtanong kay Luifeng kung ano daw ipagagawa nito sa kanya noong bago siya umalis. Ngumiti naman si Luifeng at nagsabi na huwag muna itong magmadali dahil kara-rating lang daw nila sa lungsod, dagdag pa nito na ang pangunahin sa lahat ay ang kalusugan nila. Sa sinabi ni Luifeng ay tila lamambot si Lea at nagsabi na hindi niya daw matukoy ang tunay na hangarin ni Luifeng sa kanya, pero ang alam niya lang ay malaki ang naitulong nito sa lahi ng mga mulawin at balang araw ay mababayaran niya din ito. Biglang dumating si Frey at may kung anong ginagawa kaya nagtanong si Leo kung ano daw pinaggagawa ni Frey. Galit naman na sumagot si Frey na ang kayang Lord Luifeng ay sa kanya na, kaya huwag nitong ilayo sa kanya. Nahihiya naman na nagtanong si Leo kung ano daw pinagsasabi ni Frey, hindi daw nito alam ang ibig sabihin nito, kaya aalis na lang daw siya muna. Naks pogi mo tala Luifeng, lahat na lang ay makukuha mo na. Balik tayo sa kwento, si Annie naman ay nagtamo kung paano daw napapayag ni Luifeng na mapatira ang mga mulawin sa ganoong kadali. Dahil daw kaya ito sa food strategy. Kaagad naman sinabi ni Mina na ganun na nga, may pangungutya pa itong nagsabi kay Annie na huwag daw kalimutan ni Annie na sa ganoon din daw ito napapayag ni Luifeng para tumira dito. Sa narinig ni Annie ay nagalit ito at nag-away na naman muli ang dalawa. Ang kwento ay napupunta muli sa bahay kung saan naruroon sina Lucy. Sa loob ay nagsabi si Jones na sa next week na daw ipapahayag na si Lucia ang sunod na hari ayon sa kanyang nasagap na balita. Sumang-ayon naman si Lucy, pero kailangan daw nila ipakalat bukas ang balita na pinatay ni Lucia ang sarili nitong tatay para lang makaupo ito sa trono. Dahil sa balitang ito ay umaasa siya na sana mapansin ito ng mga hangal na mga maharlika at gumawa ng aksyon. Nabahala naman si Jones dahil alam na daw ng kapatid nito na naririto siya sa lungsod. Ayos lang daw yun, ang mahalaga ay mailabas nila ang balita bago sila magtungo sa Ziyang City sa lalong madaling panahon. Ngunit biglang may naramdaman si Jones ng kakaiba dahilan para napalingon ito at pinatatahimik si Lucy sa pagsalita. Nag-alala naman na nagtanong si Lucy kung ano daw nangyari. Nagsabi naman si Jones na mayroon mga tao na paparating. Samantala sa labas ng bahay ni Yuffie ay may isang batalyon na mga kawal ang nagmarsya. Dahil dito ay naalerto na si Jones dahil tila natagpuan na daw sila, nabahala naman si Lucy sa kanyang narinig.
Kaya nagpahayag si Jones na tumakas na daw ito at haharapin niya lahat ng nasa labas para may sapat itong oras sa pag-alis. Ngunit pinigilan ni Lucy si Jones at siya na lang daw ang tumakas, dahil batid niya na nagpunta ang mga hangal na ito na may preparasyon kaya hindi rin sapat kung ako ang tatakas. Nabahala naman si Jones sa narinig sa kanyang prinsesa, kaya malungkot itong nagsabi na kung mahuli ito ng prinsipe ay tiyak na. Hindi na pinatapos ni Lucy ang sinabi ni Jones at batid niya daw na hindi siya sasaktan ng kanyang kapatid, pero alam niya na ikukulong siya nito. Kaya ang mas mabuting gawin ay tumutulong ito kay Louis Feng sa pagligtas kay Catherine, at saka na siya nito intindihin kung matapos na nila sa pagligtas kay Catherine. Sa sinabi ni Lucy ay pinipigilan ni Jones ang kanyang galit na halata dahil sa pagngit-ngit nito ng kanyang mga ngipin. Samantala narinig nila na may sumigaw na buksan daw ang pinto at maghanap sila. Nagtanong naman si Lee kung ano daw pinaggagawa nila. Dahil sa narinig ni Lucy ay inutusan niya si Jones na umalis na ito at huwag na siya nitong alalahanin pa. Kahit mahirap kay Jones na iwanan ng prinsesa ay wala itong magawa kaya umalis na ito kaagad at nagsabi pa ito na antayin daw siya nito. Samantala pagkalabas ni Jones sa bintana ay sakto naman ang pagdating ng mga kawal at binuksan nito ang silid. Sumigaw pa ito na nakita niya daw ang kanilang hinahanap. Maya-maya pa ay kaagad nang sinama si Lucy ng mga kawal at nakatingin naman si Lucy sa kanyang mga kaibigan na si Yuffie at Yili. Ang tungaw naman na bishop ay nakangiti na nagsabi na kailangan daw sumama ni Lucy dahil kakausapin daw ito ng prinsipe. Makikita natin na may mga nakatutok na mga espada sa mga leeg ni na Yuffie at Yili. Sa nakita ni Lucy ay nagbanta ito na sama lang daw siya kung pakakawalan nila ang kanyang mga kaibigan. Nakatawa naman na sumang-ayon ang tungaw dahil hindi naman daw sila ang kanilang target. Maya-maya pa ay inutusan nga ni tungaw si Lucy na aalis na daw sila. Subalit biglang lumingon si Lucy sa kanyang mga kaibigan at nanghingi ito ng tawad sa pag-abala niya dito sa kanila sa loob ng ilang araw. Seryoso lang na nakatingin ni Lee at nababahala naman si Yuffie sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Nakaang ilang sandali ay kaagad napunta ang eksena sa palasyo ni na Lucy. Sa loob nito ay nakangiti si Lucia at nagsabi kay Lucy na matagal na daw silang hindi nagkikita. Ngunit nagalit si Lucy at sinabihan niya si Lucia na tumigil daw ito at hindi daw niya ito kapatid. Ngumiti lang si Lucia at inutusan niya ang mga kawal na dalhin daw sa silid si Lucy at hindi daw ito pwedeng lumabas kung walang utos galing sa kanya. Kaya kaagad nang sinamahan si Lucy ng mga kawal patungo sa silid. Nang makaalis na si Lucy ay tinanong ni Lucia ang tungaw kung nasaan na daw ang orc. Sumagot naman ito na pinahahanap niya na ito sa kanilang mga tao para hulihin ito. Dahil dito ay masaya na pinuri ni Lucia ang tungaw sa maayos nitong mga nagawa ngayon, kaya bibigyan niya daw ito ng pabuya at uutusan niya ang mga tao na gumawa na ng isang simbahan sa lungsod. Dagdag pa nito na kung palagi siyang tutulungan ng grupo ng Bishop of God ay bibigyan niya palagi ang mga ito ng pabor. Sa mga narinig ng tungaw ay yumuko itong nagpasalamat at pagbutihin pa daw nila ang pagtulong sa prinsipe. Inutusan na ni Lucia ang tungaw na pwede na daw itong umalis, na kaagad din naman sinunod nito. Kaagad din naman nalipat ang eksena kung saan ang kwento ay napupunta sa mansyon ng isang marquis. Dito ay nakaluhod ang tungaw sa bishop at may kausap ito na tinatawag niyang Venice Bishop. Pinatayo namang ito ni Tipaklong at nagtanong kung ano na daw sunod na plano ng prinsipe. Sumagot naman ang tungaw na sumunod daw ang prinsipe sa kanilang kasunduan at nag-utos na din ito na magtayo ng kauna-unahang simbahan nila sa lungsod. Binati naman ng Tipaklong ang magandang balita na inihayag ng tungaw. Ngunit nag-aalala na nagsabi si tungaw na tila may pagduda pa ang prinsipe sa kanila at baka masira pa ang plano nila sa hinaharap. Sumagot naman ang tungaw na ayos lang daw iyon, gawin daw ni Lucia ang nais nitong gawin. Pero kung sakaling masisira ang kanilang plano ay hahanap sila na ibang prinsipe na pwedeng ipalit kay Lucia. Nakangiti naman ang tungaw sa mga narinig nito sa kanyang kausap. Ngunit muling nagsalita ng Tipaklong na kailangan daw nila malaman kung nasaan daw ang Amos Note. Dahil ang pinakasentro ng kanilang misyon ay makabuo ng isang god map, at kung hindi nila ito magagawa ay tiyak na hindi ito magugustuhan ng Archbishop. Kaagad naman pinaliwanag ng tungaw na ang Amos Note ay nawala sa parteng kanlurang bahagi ng kaharian, at kaagad siyang magpapadala ng mga tao doon para maimbestigahan ito.
Sumang-ayon naman ang tipaklong at paghandaan na daw nito ang nasabing plano, na kaagad naman sinang-ayunan ng Tungao. Bumalik naman ang kwento sa Ziyang City kung saan ay seryosong nagsabi si Lea kay Louis Feng na pag-usapan na daw nila ang patungkol sa plano nito. Kaagad naman direktang sinabi ni Louis Feng na may dalawang kaibigan siya na nakulong sa lungsod ng capital city at kailangan niya itong maitakas doon. Kaya nakiusap siya na kailangan niya ng buong puwersa ng mga mulawin para magligtas ng tao. Mabilis naman na sumang-ayon si Lea sa nais ni Louis Feng, kaya kaagad na din nagplano si Louis Feng na ang grupo ng mga sniper team sa pangunguna ni Elisa, ay dapat palaging nakahanda dahil batid naman nila na ang capital city ay maraming mga kawal. Sumang-ayon naman si Elisa sa sinabi ni Louis Feng. Muli pang nagsabi si Louis Feng maliban sa Wolf Warrior team ay dapat magkatuwang ang sniper team at ang hukbo ng mga mulawin. Dagdag pa nito na ang pangunahing misyon ay magligtas ng tao, kaya aasahan niya na sana walang pinsala ang mga ito na babalik sa lungsod at unahin nila ang kanilang mga kaligtasan. Lumingon naman si Louis Feng kay Mina at inutusan nito na samahan si Lea para kunin ang sandata nito, na agad din naman sinang-ayunan ni Mina. Mabilis naman na napunta sina Mina at Lea sa lagayan ng mga sandata at kaagad din naman binuksan ito ni Mina. Naging kakaiba naman nagreaksyon ni Lea sa kanyang nakita at talagang nagulat ito dahil sa kanyang nasaksihan. Ipinakita naman sa larawan ang iba't ibang klaseng sandata na tila maayos at magagandang klase ang mga ito, kaya labis ang saya ni Lea dahil napakarami daw mga sandata ang naririto. Habang hawak ni Mina ang isang bagay ay muli itong nagsabi na utos ng kanyang Lord Louis Feng na ibigay ang mga magaan na mga armor na ito sa mga mulawin. Ang armor na ito ay magaan at para hindi mahirapan sa paglipad ang mga mulawin. Pagkatanggap ni Lea sa armor ay nagsabi ito na kung bakit daw ba alam ni Louis Feng ang mga bagay na kinakailangan ng mga mulawin na katulad nila. Pero naglalaro sa kanyang isipan kung gaano kaya katibay ang armor na ito para madepensahan ang isang pag-atake. Napansin naman ni Mina ang pag-aalala ni Lea sa armor, kaya inutusan niya ito na subukan daw nito ang armor kung talagang mabisa ba ito o hindi. Kaagad naman na kumuha ng punyal at tinusok ni Lea ang armor. Sa kanyang nasaksihan ay namangha ito dahil matibay daw ang armor na ito dahil hindi man lang tumagos ang punyal. Nagsabi pa ito sa kanyang isipan na kung ibebenta ang ganitong klaseng armor sa Black Citadel ay tiyak siya na mataas ang presyo nito. Nagtanong naman si Lea kay Mina kung pwede daw bang bigyan din ng mga ganitong armor ang kanyang mga tao. Kaagad naman sumang-ayon si Mina at lahat daw ng mga naririto ay nakahanda para sa kanilang lahat. Biglang nalungkot si Lea dahil kung mayroon lang daw siyang armor na kagaya niyo noong kaharap niya ang dragon, wala sanang namatay at nabawas sa kanyang pamilya. Nakapili naman si Elisa ng kanyang sandata, at nakita ito ni Lea at namangha dahil kakaibang pana daw ito at iba ito sa karamihan na pana. Hiniram naman niya ito para matingnan na kaagad. Di naman iniabot ni Elisa. Pinaliwanag pa ni Elisa na ang tawag daw dito ay Ban Kubao na imbensyon ng kanilang Lord Louis Feng. Habang hawak ni Lea ang pana ay namangha ito kay Louis Feng dahil marunong daw pala ito gumawa ng mga sandata. Bukod pa dyan ang pana na ito ay matigas at hindi ito kayang gamitin ng isang ordinaryong tao. Sa narinig ni Mina ay masaya itong nilabas ang crossbow at pinagmalaki nito na ang sandata na ito ay kayang gamitin ng isang ordinaryong tao at isa din ito sa mga imbensyon ng kanilang Lord Louis Feng. Napansin naman ito ni Lea at nagtanong kung tunay daw ba na sandata iyan. Dahil parang hindi madaling magamit ng mga ordinaryong tao ang bahay na iyan. Sa mga sinabi ni Lea ay kaagad tinutok ni Mina ang crossbow kay Lea at susubukan daw nila. Kaagad nitong kinalabot ang gatilyo pero madali lang naiwasan ni Lea ang palaso at tumatama ito sa dingding na nasa kanyang likuran. Sa ginawa ni Mina ay sumigaw si Lea na nagsabi na napakadelikado daw ang ginawang aksyon nito. Nakangiti lang si Mina at nagsabi na alam niya na maiiwasan daw ito ni Miss Lea ang ganoong atake. Sa narinig ni Lea ay nagsabi ito na parehas daw si Mina at Louis Feng na sobra-sobra ang paghanga sa kanyang kakayahan. Lumapit naman ito sa palaso na tumagos ito sa steel plate at nagsabi na ang sandata na ito ay malakas at tinitiyak niya na isang masamang panaginip ang sandata na ito sa kanilang mga kalaban. Samantala ang kwento ay napunta kay Mina na nagsabi kay Louis Feng na ang biyahe patungo sa capital city ay nakahanda na. Bukod pa dyan ay ang mga tao na nakatoka sa pagdala ng mga impormasyon ay nakahanda na rin.
Seryoso lang na nagsabi si Louie Feng kay Mina na aasahan niya daw ang magandang balita galing kay Mina, at sana maging matagumpay ang kanilang misyon. Nagsindi naman ng kandila si Mina at nabahala kina Louie Feng at Annie dahil bakit daw sila nagbabasa ng madilim. Baka masira ng maaga ang kanilang mga mata kung patuloy nilang gagawin ang mga ganitong bagay. Ngunit iba naman ang ikinilos ni Annie dahil ang dami daw mga nangyari sa mga nakaraang araw kaya tambak daw ang kanyang gawain. Biglang napaisip naman si Louie Feng na tila daw ay salat sila sa liwanag. Kaya nakangiti itong nagsabi kina Mina na mayroon lang daw siyang naisip na paraan na magagamit dito sa loob ng kanilang opisina. Nagtanong naman si Mina kung may naiisip na naman daw ba itong bagong imbensyon. Mayabang naman na nagsabi si Louie Feng na malalaman din daw nila ito sa mga darating na araw at tinitiyak niya na mamamangha sila sa kanyang gagawin na bagong imbensyon. Sa isipan naman ni Louie Feng ay nagsabi ito na kailangan niyang bumalik muna sa Earth para bumili ng regalo para kay Annie. Samantala kinabukasan ay mag-isa na kumain si Annie sa lamesa, kaya nagtanong ito kay Nicole kung nasaan daw ba ang kanilang mga kasamahan. Tumugon naman si Nicole na maaga daw lumabas sila at mga busy daw lahat. Nalungkot naman si Annie dahil hindi siya nakasama at may gagawin pa siya sa labas. Bukod pa dyan ay may gabundok pa siyang mga dokumento na aasikasuhin araw-araw. Napansin naman ni Nicole ang pagiging malungkot ni Annie, kaya pinuri niya ito dahil sa pagiging masipag daw ni Annie patuloy ang pag-unlad ng Ziyang City. Namumula naman si Annie sa papuri na sinabi ni Nicole, pero nahihiya ito at nagsabi na patuloy pa rin daw siyang magsisipag para marami pa siyang maitulong sa kanilang Lord Louie Feng. Kaagad na din itong naging masaya at nagsabi na oras na daw sa panibagong laban. Ilang sandali pa ay kaagad nang umalis si Annie para sa kanyang gagawin ngayon. Maya-maya pa ay nakangiti nang nagtanong si Louie Feng kay Nicole kung nasaan na daw si Annie. Nakangiti naman na nagsabi si Nicole na umalis na daw ito. Sa sinabi ni Nicole ay kaagad nang nag-utos si Louie Feng sa kanyang mga kasamahan na umpisahan na daw nila ang pag-aayos sa lugar at bibigyan nila ng isang surprise si Annie pagbalik nito dito. Masaya naman na sumang-ayon ang lahat sa sinabi ni Louie Feng.